Praise God. Inanyayaan ko po ang lahat na magsitayo. At hawakan po natin ang ating Biblia. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng mga aral. Kabanata 5, mga talatang 1 hanggang 15. Ecclesiastes chapter 5, verses 1 to 15. Nakasulat po rito. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Kaya, gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Huwag kang magtataka kung makita mo ang mahihirap ay inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Alalahanin mo ganoon din ang ginagawa ng nakatataas sa kanila, at bawat pinuno ay may nakasasakop ding mas mataas na pinuno. Sa isang lupaing puno ng kasaganaan, ang hari ang may pinakamainam na kalagayan. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan, at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan, at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain, ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng huntok. Ito ang isang nakakalungkot na pangyayari na nakita ko sa mundong ito. Ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din sa masamang paraan. Kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Kung paanong tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala sa pagpanaw natin. Wala tayong madadala anuman sa ating pinagpaguran. Purihin po ang banal na salita ng ating Diyos na buhay, and i-welcome po natin ang kanyang abang lingkod, Pastor Albert Capiter. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa muli niyong pagtuturo sa bawat isa sa amin, na kayo ang laging maluwalhati at malugod. Lord, pakagamitin niyo po ang abang lingkod niyo na sabihin lang yung mga gusto niyo ipasabi sa oras na ito. At sa lahat ng makikinig, Lord, maging bukas ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan para tanggapin ang mensaheng galing po sa inyo. Kailan po ang dapat maitaas, kailan po ang dapat maluwalhati. Ito po ang aming samang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Pakpakan natin ang Panginoon. Makaupo na po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya napakaganda po yung ating tema last Sunday, yung ating para sa ating anniversary. Me and my house, we will serve the Lord.
Ito po ay pangako ni Joshua. At sa pangako iyon ay talagang i-challenge siya pa yung lahat ng kasama niyang Israelita na gusto rin na talagang maging buhay din ng lahat ng pamilya na magkaroon lagi na ipapangako sa Diyos at ito ay kailangan mangyari sa buhay ng bawat isa. Dahil yun ang hinahanap ng Diyos. Lahat tayo nakakilala sa Diyos, nagkaroon relasyon, pero ang inaantay din ng Diyos, yung tunay at tapat na pangako na ating bibitawan. Kaya nga dun sa message na yun, sa Joshua 24:15, God wants us to declare our hearts how we love God, how we show that we are sincere before God, and how we are really devoted to Him. Yun ang gusto ng Panginoon na makita sa buhay ng bawat mananampalataya, hindi lang sa panahon ni Joshua, kundi sa panahon natin ngayon. Dahil alam natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit na yung kanyang pagkuha sa atin, at talagang gusto ng Panginoon, bilang habang naghihintay po tayo sa kanyang muling pagbabalik, gusto ng Panginoon tuloy-tuloy na makita na sa mga mananampalataya yung tunay na pag-ibig, yung tunay na sinseridad, at tunay na paglilingkod na galing sa puso. Kaya ito rin yung binanggit ng Panginoon nung tinanong niya si Peter ng 3 beses. Sabi niya kay Peter, Peter, do you love me more than this? Kaya gusto ng Panginoon na maranasan na talagang totoo, galing sa puso natin, na totoo ba nating mahal ang Diyos? Hindi lang yung pakita tao, hindi lang yung paminsan-minsan na nagsasabi, mahal natin ang Diyos. Gusto ng Panginoon, walang kaplastikan. Gusto ng Panginoon, meron talagang tunay na pagmamahal, sinseridad, at yung talagang devotion natin sa Panginoon. Ito yung hinahanap ng Diyos. Do you love me, Peter, more than this? May pagpapalit mo ba ako sa lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan? Do you love me? Kaya 3 beses, sa pangatlong beses na tanong ng Panginoon, si Peter ay umiyak. Dahil gusto ng Panginoon, masigurado ang puso ni Peter, at ganun din tayong lahat na naglilingkod sa Diyos. Do you love me more than this? Ano man tinatangkilik natin sa mundo ito. Kaya nga ayaw ng Diyos na makiayon tayo sa takbo ng mundo ito. Laging makiayon sa takbo na gusto ng Panginoon, ng takbuhin ng Diyos, ay ang takbuhin din natin, na set our mind on things above. Yun nga ang sinasabi ng Panginoon. 2 commandments lang, the greatest commandments of God. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kalakasan, lahat-lahat, buong pag-iisip. Mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Yan ang utos ng Diyos. Kaya gusto ng Panginoon, ingatan natin yung ating mga pangako sa Kanya. Lahat tayo, iniintay ng Diyos yung ating pangako. Mamahalin mo ba ako hanggang wakas? Ipaglalaban mo ba ako hanggang wakas? Pagsisilbihan mo ba ako hanggang wakas? Giving our promises to God. Bakit mahalaga ang pagtupad sa ating mga pangako sa Diyos? Dahil isa rito, nagbibigay ng kasiyahan, kagalakan sa puso ng Diyos kung pinapahalagaan natin yung pangako natin sa Kanya. Sa mga kinakasal, merong mga pangako na binibitawan ng magsing-iro. Sinasabi, mamahalin kita hanggang wakas. Kahit sukitin ko pa ang bituin para lang ibigay sa iyo sinta.
Lahat ng mundo tatawagin ko kahit anong hirap para lang sa iyo dahil para maipakita ko kung gaano kita kamahal. Diyan sa Bulacan, ganyan ang mga Makata. Kaya tayo hindi lang basta Makata dahil Bulacan tayo. Ang mahalaga, tayo ay nagmamahal sa Diyos. Yun ang hinahanap ng Diyos, yung pag-ibig na wagas. Kaya nga sa pagmamahal, kailan inaantay yung napakasarap naman yung pangako sa isa't isa. Kaya nga may kanta, pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Napakaganda nun. Dahil ang Diyos nangako sa atin, ipaglalaban tayo ng Diyos. Tayo po ba? Kaya natin paglaban ng Diyos? Isa lang ang nag-amen Bakit isa lang tayo mamahal sa Diyos? Ipaglalaban natin ang Diyos kahit ano pa ang mangyari, kahit anumang bagyo, kahit anumang unos, kahit anumang lindol, kahit may biguan. Kaya marami natatakot dahil sa biguan, pero ang Diyos na laging mag-iingat sa atin. Pangako ng Diyos yan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iwan ng Diyos. Kahit anong hirap pa pagdaanan natin, kahit anong mga pagdurusa meron, pero ang Diyos ay laging nariyan at laging siyang umaalalay sa atin dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Tama po ba natin yung pagmamahal ng Diyos? Napakasarap magmahal. Yan ang hinaharap ng Diyos. Kung patuloy natin mangako sa Diyos at iingatan yung ating pangako sa Kanya, habang buhay, sasambahin kita. Habang buhay, paglilingkuran kita. Habang buhay, hindi ayokong mawalay sa iyo o aking Diyos. Kasi yun din yung pangako ko sa Diyos. Mula nung kilalanin ko ang Diyos, nung edad ko 30, sabi ko, Lord, patuloy po akong maglilingkod sa inyo. Sabi ko nga, hindi na ako mag-aasawa. Maglilingkod na lang ako. Pero sabi ng Panginoon, mag-asawa ka. Kaya, dahil kung masaya maglingkod ng wala kang inaalala na pamilya, ang sarap, dahil tuloy-tuloy lang kung saan kayo padala ng Panginoon, gusto mo gawin ang lahat. Pero kaya lang dahil sa ating Panginoon, hindi mag-asawa ka. Kaya kasama ko ang pamilya ko sa hirap at ginhawa. Ganun yung paglilingkod. Pero tuloy pa rin kung ano yung promise ko noon, noong edad 30, hanggang ngayon, na edad ko 62, tuloy-tuloy yung pangako yun sa Panginoon. Ito ang nagbibigay kasiyahan sa puso ng Diyos. Ganon din tayo na naglilingkod, nagbibigay kasiyahan sa paglilingkod natin sa Diyos dahil tapat yung pangako natin binibitawan. Nagbibigay ito sa Diyos ng kaluguran din para tayo ay pagpalain. Nakasulat po lahat yan. Ang tapat sa pangako, pagpapalain ng Diyos. At tayo ay nakasusunod sa kanyang utos. Utos po ng Diyos ito. Nakasulat po ito sa Numbers o Bilang, chapter 30, verse 1 and 2. Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi ng Israel, ito ang utos ni Yahweh. Kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan ko pa rin ninyo ang bawat salitang binitiwan ninyo. Kaya ang gusto ng Panginoon, kapag tayo nangako, hindi padalos-dalos. Hindi nirarush yung pangako. Hindi tayo nangangako dahil sa ating emosyon, tuwang-tuwa tayo, nalulungkot tayo. Ayaw ng Diyos yung ganyan.
Kaya ito ay utos ng Diyos. Mangako tayo sa Kanya. Kaya bakit tayo sumasamba every Sunday? Bakit tayo dumadalo? Ito ay utos ng Diyos. At ipinapangako natin na hindi tayo sasablay sa pagdalo natin every Sunday. Dito may papakita natin kung gaano natin siya kamahal sa pagpupuri sa Panginoon. Habang tumutugtog ang mga musician, ang mga lingkod naman niya ay sumasayaw, nagbibigay ng papuri, nagtataas ng kamay para bigyan ng pahalaga ang Diyos na buhay. Yan ang gusto ng Panginoon. Kung tayo'y mga ngako, huwag tayong sisira sa ating pangako. Na Lord, I will worship you. Ang Diyos nangako sa atin. Iingatan tayo hanggang sa kahuli-huli ang panahon natin dito sa mundo. Tayo gusto rin ng Panginoon. Meron tayong ipapangako sa Kanya. Mapanghahawakan ba ng Diyos at malulugod ang Diyos ay pangangako natin sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon, na pagbibigay pahalaga sa pangako nating bibitawan. Dalawang bagay lang po, paano natin iniingatan ang ating mga pangako sa ating Panginoon Diyos. Paano natin pinapahalagaan o iniingatan ang ating mga pangako sa Diyos. Dalawang bagay lang po ito. Number 1, huwag gagawa ng pangako na hindi natin kayang tuparin. Kailangan talaga ito ay galing sa puso. Ipinapanalangin. Kaya doon sa binasa natin, kailangan bago kang mangako, ipanalangin natin with the guidance of the Holy Spirit. Para walang kasablay-sablay na hindi lang tayo ang gagawa nito. Sa tulong ng Diyos, magagampanan natin yung pangakong ating binabanggit. Kaya ayaw ng Diyos yung padali-dali. Ayaw ng Diyos yung pabigla-biglang pangako. Sabi ng mga ngaral, chapter 5, verse 5, mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Dito, galit na galit ang Diyos. Galit ang Diyos sa mga mayayabang. Dahil ang bilis mangako, pero ang bilis sumira sa pangako. Kaya, huwag tayong mangangako na puno ng sayang-saya ka lang, tuwa ka, very emotional. Huwag kang mangangako sa ganung sitwasyon. Sigurado po, sasablay yung ating pangako. O kaya yung mangangako nang hindi man lang ipinanalangin. Maraming example sa Biblia ng mga lingkod ng Diyos na nangako ay hindi nangyari, hindi nila natupad. Pero may mga nangako na ito ay natupad sa buhay ni Hana. Siguro kilala niyo si Hana. Siya po ay asawa ni Elkanah. Kaya itong si Hana, dahil siya ay baog, nanalangin siya sa Lord. Na Lord, bigyan niyo po ako ng anak. Dahil masyado na ako pinupod siya ni Pinena. Kaya paulit-ulit nananalangin, Lord, pangako ko, kapag binigyan mo ako ng anak, ihahandog ko rin sa iyo. Yun yung pangako niya. Kaya natuwa ang Panginoon na kahit na siya'y baog ay nagkaanak at binigay si Prophet Samuel. At yun ay hinandog sa Panginoon para maglingkod sa Panginoon. Ganon din tayo. Kung tayo man ay enjoy in serving God at sabi natin dahil nakakilala tayo, Lord, maglilingkod ako.
Kahit ano gusto niyong ipagawa sa akin, gagawin ko. Pero kaya lang maraming mga ganyan na panalangin, dahil nga kulang sa karunungan, marami ang nawawala. Kaya kailangan huwag gagawa ng pangako na hindi natin kayang tuparin. Maraming bumabalik sa dating buhay, pero dating nangako na maglilingkod. Yung mga sabi niya, magpapastor, ngayon na hindi pastor. Dahil padalos-dalos, huwag gagamit ng pangako na hindi kayang tuparin. Gusto ng Panginoon, galing sa puso, pinanalangin, binabat sa panalangin, para makagawa tayo ng mga pangako na kaya natin tuparin dahil sa tulong ng Santong Espiritu, magagampanan natin yung gawain na pinangako natin sa Diyos. Ano man ang gusto natin ibigay na paglilingkod para sa Panginoon, ang gusto lang ng Panginoon, makita yung sinseridad, makita yung tunay na talagang layunin at dikain para mabigay ang lahat ng karangalan para sa Panginoon. Itong sunod, isang example din sunod na manugang ni Naomi. Itong sunod ay nangako rin na sabi niya sa kanyang biyanan, ang inyong tao ay aking magiging, yung tao rin masasamahan, ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Tingnan niyo po, yun ay kahit na isang muwedita ay tapat na nangako. So pinangako niya kay Naomi, pero alam ng Diyos at itong sunod ay pinagpala ng Diyos. Dahil sa katapatan na pangako sa kay Naomi at sa Diyos. Kahit nakahabag-habag pa doon sa lugar ng Moab, ang buhay ni Ruth at ni Naomi, pero pinagpala dahil nga sa marunong gumawa ng pangako na kayang tuparin ang pangako hanggang siya ay maging lola ni Haring David. Kaya talagang tayo po bilang mga lingkod, dapat maranasan natin ito na meron tayong dapat na pangako na gagawin para sa Panginoon. Huwag basta gagawa ng pangako na walang sinseridad, walang kasiguruhan, o walang katapatan. Yun yung tatlong bagay na hinahanap ng Diyos. Kailangan may sinseridad, may kasiguruhan, at may katapatan. Yan ang mga hinahanap ng Diyos. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos. Sabi ng Psalms 103, verse 1 to 3, sabi niya dyan, bless the Lord, O my soul, all that is within me, bless your holy name. Yan ang gusto ng Panginoon, na turuan natin yung ating mga kaluluwa na kung tayo ay marunong mangako na sasamba sa Panginoon, God is looking for a true worshiper. Hahanap ang Diyos ng tunay na sumasamba, tunay na nagmamahal, tunay na nagseservisyo ng may katotohanan at katapatan sa ating Panginoon. Sabi ng awit, chapter 100, verse 5, ito po ay sinabi ng Panginoon na I will enter His gates with thanksgiving. Yan ang gusto ng Panginoon, na kailangan tayo ay lalapit sa Diyos, gagawa ng mga pangako sa Kanyang kaharian, sa Kanyang presensya, na laging makasama ang Diyos. Makakagawa tayo ng mga pangako na talagang may sinseridad, may kasiguruhan, at may katapatan kung tayo ay lumalapit ng malapitan, may panalangin sa ating Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging pabaya sa ating mga sinasabi. Ayaw ng Diyos na tayo ay laging
nagsasalita ayon lang sa ating nararamdaman. Pangalawa, huwag maging mabilis sa paggawa ng pangako. Yung padalos-dalos. Sabi po ng Mangara, chapter 5, verse 6, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Kaya ayaw ng Diyos yung magsasalita tayo, mangangako tayo, at babawiin kagad natin. Diyan siya galit na galit. Kaya nga, tayo bilang mga alagad ng Diyos, maging maingat. Huwag padalos-dalos sa paggawa ng pangako. Kailangan may katapatan. Ayaw ng Diyos yung pabigla-bigla. Parang si Jephthah. Sabi ni Jephthah sa Judges chapter 11, verse 30 and 31. Sabi niya dyan, si Jephthah, dahil nga sila ayaw paraanin sa time na yun, sa Old Testament po ito, sa Judges, ayaw sila paraanin ng mga yung mga Ammon. Kaya ang ginawa niya, Lord, sabi niya, titirahin namin ito. Yung lugar na yun, ibigay niyo sa amin. At kung sino yung unang sasalubong sa akin, ihahandog ko sa inyo. Yan ang sinabi niya. Alam niyo po, ibinigay ng Diyos kay Jephthah yung panalo doon sa kalaban nila sa kaaway na ayaw magparaan sa kanila. At nung manalo na, dahil tutuparin niya yung pangako niya na ang sasalubong sa kanya ay ihahandog niya sa Diyos. Handog, hindi lang basta. Ito'y mamamatay. Handog na susunugin. Ang sabi ko. Eh, ang sumalubong, hindi niya kalain, ang anak niya ang sumalubong sa kanya. Anak na babae. Kaya nung makita niya, nagkamali siya. Naging padalos-dalos siya sa pagpangako sa Panginoon. Kaya tayo bilang mga lingkod, maging maingat sa paggawa ng mga pangako. Lord, magtagumpay lang sa gawain. Lahat ng ari-arian ko, ibibigay ko lahat sa ministry. Meron pong ganyan. Ibinigay ang lahat at wala nang natira sa kanya. Meron ganyan. Isang lingkod ng Diyos sa Amerika, nasabi niya, dahil tinawag siyang missionary sa ibang lugar, sa Pilipinas, ang lahat ng kanyang ari-arian ay ibinenta niya lahat. At parang maglingkod dito sa Pilipinas, missionary. Pero meron itong mga missionary nito ay nagtagumpay. Dahil talagang nawala lahat ng gamit niya, hanggang ang kinakain na lang niya sa kanyang pag-missionary, saging. Saging na saba na nilaga. Yan ang kwento niya. Missionary po yun. Dahil binenta niya lahat hanggang sa naghirap-hirap siya. Pero ngayon, nasa Maynila yan. At sikat. Pinasikat ng Diyos. Isang sikat na lingkod ng Diyos. Pinasikat para lang bigyan ng kapurihan ng Diyos. Maraming ganyan. Meron naman, hindi naman tinatawag para mag-preach ng gawain ng Diyos ng Word. Pero binenta niya lahat. Yung pala, akala niya preach Christ.
yung palaklan kamote. Meron mga ganyan. Kaya kailangan ingat, huwag padalos-dalos sa paggawa ng mga pangako. Huwag mabilis. Kaya lahat huwag tayong basta-basta mangangako na magpapagamit ako. Pero hindi pa tayo well-trained. Hindi pa tayo founded. Kaya marami ang nasa ministry, nag-give up sa ministry. Marami ang nawawala. Marami ang naghihirap. Marami ang nagkukwit. Dahil din sa hindi kahandaan, nagiging padalos-dalos na napapagamit sa Diyos pero hindi naman preparado. Marami ang mga nilalagay sa ministry, nagiging pastor. Ngayon hindi na pastor. Kasi nga padalos-dalos na ng pag-ordain. Dapat talaga tinitiyak by prayer and with the leading of the Holy Spirit. Kaya sa pagtawag ng yung mga deacons sa panahon doon sa Book of Acts, talagang with prayer yun. Lahat yun. Talagang grabe sila Stephen, pinag-prayan, talagang baptized in the Spirit of God. Talagang nararanasan ang lahat ng pagkilos ng Diyos. Kung saan pupunta, ano ipapagawa, saan nagbimisyon, talagang ginagayad ng Panginoon. Hindi pa dalos-dalos para magtagal sa gawain ng Diyos at patuloy na maganap ang kalooban ng Diyos. Kaya kung mangangako tayo, kailangan with prayer. Sa lahat, sa ating pagbibigay, hindi tayo nagbibigay by emotion. Hindi by feelings. Hindi dahil masaya ka, hindi dahil malungkot ka, magdidesisyon ka, napakadelikado. Kaya ang gusto lang ng Panginoon, laging ipanalangin ang lahat ng bagay bago natin ito isagawa. Para ang Diyos tutulong sa atin para magtagumpay yung mga gusto nating maganap sa buhay natin upang makita ng Panginoon na ang ating paglilingkod ay may sinseridad, may katapatan, at may kasiguruduhan. Yan ang hinahanap ng Diyos. Para sa ating konklusyon, mga mahalagang bagay na dapat nating alalahanin bilang mga nag-iingat ng ating mga pangako sa Diyos. Tingnan niyo po ito. Ang pagsira sa pangako sa Diyos ay isang seryosong bagay at ito ay may kaparusahan. Dapat hindi tayo sumisira sa pangako sa ating Diyos. Kaya yung mga pangako natin, minsan, kapag tayo nakikipag-covenant o kasunduan, lalo na kung legal documents, meron niyang mga signature. Ito, kakaiba ito. Kasama dito ang puso, kasama dito yung dugo ng Panginoon at dugo natin na ayaw natin sumira sa pangako sa Diyos. May kaparusahan. Kaya dapat, kapag tayo nakikipagkasundo sa negosyo man, sa relasyon, sa trabaho, sa ating relasyon sa Diyos, sa paglilingkod natin, kailangan ito dokumentado. Kahalagaan ng ating binibitawang pangako, dapat ito ay totoo. Kailangan ito ay may pag-ibig. Kailangan ito ay may paggalang. Yun yung pangako. Dahil ang Diyos, Diyos ng pag-ibig, Diyos na tapat, magpahanggang ngayon at magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Hinahanap ng Diyos ang totoong Kristiyanong mangangako na may pag-ibig at paggalang sa Diyos. Ito'y paalala ng Diyos. Ang pagpapakita ng ating pag-ibig, paggalang,
ay pagkilala sa ating Diyos na buhay. Kapag kinikilala natin ang Diyos, sabi po ng awit, chapter 91, verse 14 to 16, dito natin nagpapakita, ino-honor natin ang ating friendship with God. Ino-honor natin ang ating relasyon sa Diyos. Sabi niya, pag ako'y kinilala, kikilalanin ko rin, sabi ng Panginoon. The Lord will honor us. Kaya itong pagsamba natin linggo-linggo ay isang pagkilala na kinikilala natin, pinapakita natin, kilala natin ang Diyos. Amen? Amen. Pinapakita natin dito kung gaano tayo malapit na may relasyon sa Diyos at yung ating pakikipagkaibigan sa Kanya. Sabi ng Panginoon, kapag may hilahin, tutulungan ng Diyos. Bibigyan niya tayo sa verse 16, bibigyan niya ng mahabang buhay na punong-puno ng pagpapala. Kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, in Psalms 23 verse 6, yung susunod sa atin ang mga pagpapala ng Diyos kung tayo na hindi sisira sa pangako natin na kahit magpahanggang ngayon hanggang sa pagdating ng Panginoon, hinahanap ng Diyos yung katapatan natin sa Kanya. Sabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas, maliligtas. Hindi lang basta kaligtasan, pero puno ng pagpapala ng Diyos. Kaya gusto ng Panginoon na lahat ay pinapahalagahan natin yung binibitawan natin salita sa Kanya. Kailangan kayo totoo. True word from the true believers of Christ. Mahalin natin ang Diyos. Ipakita natin ang ating pag-ibig, paggalang, pagkilala sa ating Diyos na buhay kung tayo ay patuloy na gagawa ng pangako na tayo sa tulong ng Diyos matutupad natin yung ating mga pinangako sa Diyos. Amen? Amen.